Alright, so andito ako ngayon sa aking mga computers and as you can see I have multiple devices here, multiple screens and different kinds of account. I have 1, 2, and 3 accounts na sabay-sabay na nag-open nitong aking POS system at saka e-commerce website na rin. So first of all, I would like to get you into this para makita mo to. So andito na tayo ngayon sa screen na to. So yung first na monitor and makikita mo dito yung different kinds of accounts. So meron tayong admin account which is basically me and then meron tayong moderators and cashier. So ano ba yung magagawa ng moderators and cashier? Basically, you are the one as an admin, ikaw yung gagawa ng accessibility nila kung ano ba yung magagawa lang nila. So first of all, you can go to settings here and then go to accessibility at ikaw yung bahala kung ano yung ma-access lamang ng moderator at the same time yung cashier. Okay, so ngayon, let's try to order na. First of all, kailangan muna nating mag-upload ng mga products. As you can see here, meron akong mga different products. So i-upload natin yan doon sa aking website using a barcode scanner or kung naka-cellphone ka lang, pwede yung camera ng cellphone mo. And now we are here, i-scan lang natin. Basically, ang mangyayari dito is hindi mo kailangan mag-upload ng mga products. Basically here, go tayo dito sa products and then go tayo dito sa plus product na walang S. So para makapag-upload ng produkto, punta ka lang dito sa plus product and may makikita ka ditong mga different fields. So pwede mong i-fill up ito kung may manual mo. And pwede rin na itong barcode scanner, create by barcode na lang yung gagamitin mo. So kapag i-open mo yan, it will ask for a scanner and since may hawak akong scanner dito, di ba? So meron akong produkto dito. So yon ay scan ko lang siya para makapag-upload doon. So kailangan mo lang i-click itong create by barcode, lalabas yan and then you're gonna scan this one. And after that one, may lalabas na siya ng mga produkto na ready nang i-upload. So, you can choose either of those. No? Merong 10 dyan. So, pwede ka lang isa. At kapag i-click mo yan, automatically na-upload na kaagad yung produkto na to. Right? So, andan na yung pangalan, yung description, prices, and lahat ng details na to is pwede mo siyang palitan. Like for example, hindi pala to 11 pesos. Ano na pala to? 12 pesos na pala. Prices mo. Markup price, pwede mo rin palitan. Sobra naman yung 28, pwede mong gawing 20 lang. Right? And then, you can, before you proceed, mag-choose ka muna ng category for this particular product. So, sa akin is ilalagay ko lang siya dito sa dairy and adult drinks. And then, pati yung barcode mismo, nasasali din, nakukopya din. Okay? Add products lamang ako. And then, ayun, na-add na yung Bear Brand. So ngayon, i-add naman natin yung Milo naman kasi meron akong Milo dito eh. And punta lang tayo dito sa plus product and then create by barcode. Right? And then, I'm gonna scan this one. Ayun. Meron na kaagad ng mga options kaso lang walang picture. So ito, kapag i-click mo ito, ayan. So kailangan mo na mag-upload ng picture ng Milo. So ngayon, kapag yung system is hindi makahanap yung particular na item na yon na ni-scan mo, then you can upload it manually. Kagaya nito, meron nga siyang nakitang data pero walang image. So palitan mo lang yung image and then punta ka sa Google. Okay, let's go to Google and then hanapin mo yung image ng Milo. So Milo, swak. Yan. So andito na kagad, may isang image dito. So, pwede mo naman yung i-download na kaagad. Right-click mo lang kung sa Google Chrome ka, then save image. Right? So, make sure lang alam mo kung saan mo siya sinave. Sa akin, sa download folder lang. And then, if I go back here, I just need to upload it here. Right? So, hanapin ko lang doon sa download. Ayan, nandito yung Milo. And then, ayun na. May image na ako ng Milo. Then, I can save this one. Add product. I can add this product na. Alright? Wala pa siyang category. Huwag mong kalimutan yung category. Lalagay ko siya dito sa beverages. Sa category naman, you need to create your category muna bago ka makapag-upload ng products. So, add products lang natin. Ayun. So, meron na tayong Milo, meron tayong Bear Brand, then we can now ready na mag-upload nitong products. So, ngayon, andito pa ako sa aking admin account. Ayan, nakikita mo dito sa
upper right corner, Francis Clavano pa yung nakalagay kasi nga account ko to, ako yung administrator nito. Na ngayon si moderator, ito si moderator, si Robert Sanchez. So siya yung ginawa nating moderator and yan yung nakita mo rin kanina na nilagay natin doon sa moderator. Ay sorry, sa cashier pala. So si Robert Sanchez yung cashier. Na ngayon, ang gagawin na kasi ni Robert Sanchez is siya na yung mag-i-scan nitong mga produkto na kasi i-check out na kunwari yung customer mo, yan pumunta na sa doon sa cashier at kailangan na niyang bayaran yung mga items. Ito, ang gagawin lang ni Robert Sanchez is doon sa kanyang account, sa kanyang cashier account, which is ito, i-scan lang niya yung mga items ito. So, ang gagawin natin, i-click lang ni Robert Sanchez yung cashier mo, itong barcode na to. Okay, i-scan lang yan. Yan, using the barcode scanner. Yan. And then, automatically, ma-add to cart na siya. So, ang gagawin lang ni cashier mo is ilalagay yan dito ng quantity kasi 3 pieces naman yung Milo. Ayan, so magtatali na kaagad siya dito. And then, i-scan naman natin yung Bear Brand. So, i-click lang ito ng cashier mo. Ayan. Ayan. So, na-add na kaagad automatically yung Bear Brand. And since itong Bear Brand na to is meron siyang parang ilan ba to? 7. Merong 7. So, ilalagay mo lang siya dito sa quantity 7 pieces. So, magtatali na kaagad yung order summary niya. And once it's okay, then you can now proceed as POS, no, para magbayaran na ng customer. So, all in all, 136.8 siya. So, babayaran ka ng customer. Halimbawa, yung binayad niya is 200 pesos. So, tatakag niya dyan. Din yung change, ibibigay mo sa customer na yon. Pwede mo ring ilagay yung pangalan ng customer dito. Okay? Kung nasa record na or naka-order na yung customer na yon and bumalik siya, reorder na siya, then ilalagay mo lang dito, sabihin natin si Arnold or ayan, si Armando. Right? So, type ka lang ng letter dyan, lalabas na yung list of customers mo. I-choose mo lang siya and then nandiyon na. Okay? Then save order mo lang and then ayun na. So, ganun lamang kadali. And now, since meron akong admin account, balik tayo doon sa aking admin account. Ito yung account ni cashier, di ba, ni Robert Sanchez. Ito naman yung account ko. So if I'm going to go to my dashboard, yan, so nakikita ko na, or i-refresh, pwede mong i-refresh lang para makita mo yung order na yon. So andito na yung order ni Armando sa Ripa. So 136 pesos. And then pwede mo makita yung details dito. So ikaw na yon, as an admin, pwede mong ma-monitor kahit nasa malayo ka, kahit nasa bahay ka. Pwede mong ma-monitor yung expenses, yung flow of money doon sa iyong tindahan. Like for example, OFW ka, and yung misis mo nasa bahay, or siya yung nag-aalaga sa tindahan mo, monitor mo rin kahit nasa abroad ka. So, that's it for this POS system. Pwede mong i-open to multiple devices, as I've said. So, pwede mong ma-open siya dito. And then, yung kay cashier, pwede mong ma-open dito. And then, yung kay moderator, pwede mong ma-open din dito sa iPad or sa cellphone, pwede rin. So by the way, kung gusto mong magkaroon ng ganitong system, no, meron tayong may button diyan sa baba, and then i-choose mo lang or i-avail mo lang. So this is just one-time payment ng 1,490, and then meron kaming promo ngayon na 3 years, walang annual fee, pero after 3 years saka ka lang magbabayad ng annual fee na 900 pesos lang din per year. Okay? So, click mo na yung button sa baba para magkaroon ka ng ganitong system. Salamat!